Gaya po ng maraming bagay sa mundo, maraming mga gera ay nagmumula sa away sa lupa, kahit pa mukha itong away ng relihiyon. Halimbawa, ang pinakahuling sigalot sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay may hugot pa sa kung sino ang may karapatang manirahan sa lupang dating tinawag na Palestine, na dati naman ay tinawag na Kingdoms of Israel at Judea, na dati rin ay tinawag na Canaan. Bakit naging ganoon ka-komplikado? Yan kasi parati ang komplikasyon ng kasaysayan. Sino ba talaga ang may karapatan sa lupa? Yun bang unang nanirahan o yung huling nanirahan? Yun bang unang nagpatayo ng bahay o yung nanalo sa pinakahuling gera? Sa paniniwala ng mga Israeli, ito po ang promised land at sila ang chosen people. Bago matapos o magtapos ang 19th century, lumaganap ang tinatawag na Zionism o yung paniniwala na kailangang makabalik ang chosen people sa promised land. Sa nakaraang 35 siglo kasi, ilang beses sinakop at binuwag ang karya ng Israel at Judea, una nung Babylonian Kingdom noong 500 BC at nung Roman Empire noong 70 BC. Pero kahit ang lupang ito, sinakop lamang din ng mga Israelites mula sa mga Canaanites, Hittites at Amorites, ang mga dating nakatira sa tinaguriang Land of Milk and Honey. Katunayan, kung babasahin ng Old Testament, tila malupit ang tagubilin ni Yahweh sa mga Israelites para sakupin ang mga nakatira sa mga lupang ito. Lahat daw ng kalalakihan sa mga kalapit na syudad na lalaban sa kanila ay patayin. Ang mga bata at kababaihan itratong plunder. Sa mga syudad naman na ipamamana daw sa mga Israelites, lalong mas mahigpit ang tagubilin. Sa librong Deuteronomy, do not leave alive anything that breeds. Ang depensa naman ng iba, hyperbole or exaggeration lamang ang mga katagang ito sa Biblia. Ano pa man, ang lahat po ng ito ay ancient history na, pero parang komplikado rin kahit ang contemporary history. Sa matagal na panahon, inasam ng mga Hudyo na nagkalat na sa buong mundo na makabalik sa tinuguran nilang kanilang homeland. Yun lamang sa Palestine, nagbago na po ang mundo. Taong 1900, halos lahat ng nakatira sa Palestine ay mga Muslim na. Pangalawa lamang ang mga Kristiyano at pangatlo lamang ang mga Hudyo. Matapos matalo ang Ottoman Empire noong World War I, napunta sa Britanya ang Palestine. At ang rekomendasyon ng Britanya na nakapaloob sa Balfour Declaration ay bigyan ng sariling homeland ang mga Hudyo sa Palestine. Inalman ito ng mga Palestinong nakatira doon. Lalong uminit ang sitwasyon sa pagdagsa ng mga Jewish immigrants lalo na matapos ang World War II. Taong 1947, pinasa ng United Nations ang Resolution 181 na nagbibiyak sa Palestine sa tig-isang Jewish at Arab states. Magmula noon, sunod-sunod na po ang mga digmaan sa pagitan ng Israel at mga karatig bansang Arabo. Parating panalo ang Israel at lumaki ng lumaki ang kanyang teritoryo. Yun lamang, patuloy pa rin itong lumalaki hanggang ngayon. Taong 1950, pinasa ng Israel ang Law of Return na nagsasabing ang sinumang may Jewish heritage ay pwedeng maging Israeli. Ang populasyon ng Israel nagsimula sa 800,000 noong 1948. Lumobo na po yan ngayon sa 9.3 milyon. Taon-taon, libo-libong migrants ang tinatanggap ng Israel. Nitong 2022 lamang, umabot po yan sa 74,000 migrants. At para may kalalagyan yan, nag-i-expand ng settlements ang Israel sa mga Palestinian territories gaya po ng West Bank. Dinidemolish ang mga bahay ng mga Palestino para makatayo ng panibagong mga settlements. Ang UN nga, binalaan na ang Israel na itigil ang expansion na ito dahil labag daw ito sa international law. Isa pa pong hinanakit ng mga Palestinians ang Israeli at Egyptian blockade na 16 na taon nang nagpapahirap sa Gaza Strip kung saan nakatira ang 2.3 million na Palestinians. Pero meron pang isang pwedeng sumabit dahil po sa digmaang ito. Sa nakaraang mga buwan, puspusan sana ang negosasyon sa pagitan ng Israel at ng Saudi Arabia para man-normalize ang relasyon ng dalawang dating magkalabang bansa. Sa nakaraang mga dekada, unti-unti na pong natatanggap ng ilang Arab nations ang Israel. Meron na itong peace agreement sa Egypt at sa Jordan. Kung sumunod ang Saudi Arabia, malaki ang implikasyon nito sa kapayapaan sa gitnang silangan. Pero sa pagsiklab ng panibagong digmaan, baka maglinyahan muli ang mga Arab states at hindi pa malinaw kung sino ang papanig sa dating kaaway o sa matagal nang sinusuportahan.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.